Breaking news! BP Sara tinuligsa ang isang mambabatas na umanong may utang na 8 milyon pesos sa kanyang asawa. Mariing binatikos ni Vice President Sara Duterte ang isang mambabatas na kabilang sa mga nag-imbestiga sa kanyang mga pondo, matapos niyang banggitin ang umano'y 8 milyong utang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa isang panayam sa programang Ibalik ang Tapang at Malasakit kasama ang mga host na sina Boss Dada at Banatbay, binanggit ng Vice Presidente ang isyu, habang tinatalakay ang alegasyon ng ilan sa Kongreso, na may unexplained wealth umano siya batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon kay BP Sara, wala umanong malinaw na itinuturong detalye ang kanyang mga kritiko kung alin sa kanyang mga ari-arian ang sinasabing hindi maipaliwanag. Sa gitna ng diskusyon, ibinunyag ni BP Sara na isa umano sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang may 8 milyong utang sa kanyang asawa. Ipinaliwanag din ng Vice Presidente na hindi maaaring ilagay sa salin ang naturang halaga dahil ito ay utang lamang at hindi pa kita. Mas lalo pang naging matindi ang pahayag nang banggitin niyang ang parehong taong may utang umano ang kabilang sa mga bumabatikos sa kanya tungkol sa salin. Dagdag pa niya, nakikita umano nila ng kanyang asawa ang mga pahayag ng naturang mambabatas sa media. Ang tinutukoy ni BP Sara ay kaugnay ng isang alegasyon na lumutang noong 2025, kung saan inakusahan niya si Batangas Representatives Jervil Luistro na isa sa mga mambabatas na nag-imbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President na hindi umano nagbayad ng 8 milyon sa legal fees. Ayon sa Vice Presidente, si Luistro umano ay lumapit sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio upang hawakan ang kaso ng asawa ni Luistro na nahaharap noon sa rape charge. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso dahil iyon ang kanyang propesyon bilang abogado. Ngunit matapos ang kaso, sinabi ni BP Sara na hindi umano nabayaran ang kabuang 8 milyon na professional fee. Nasabi pa sa impeachment, di ba yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. Diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh, tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi hindi. Nakalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays, and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. Diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years.
16 years yun, 16 ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunga nga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net Billions worth yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALN-CO Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, itong property sa Matina, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para akong mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan. At ano ang ine-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested kayo kay Madriaga. Pwede ding Maleta kung interested kayo sa Maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Sakit? Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Opo. Talaga? He's a poet, no? Poet. Yes, oo. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa iyo? Diba? Bisaya po pangalan sa akin ng Banat ba? Hindi po ako Bisaya pero pinangalanan lang ako. O kasi banat Tsaka yun ang mga nakalagay sa supina ko, di ba? Lord Byron. Okay lang. Oo. Kasi alam ko na Byron Pero gusto ko lang i-check kung Lord Byron ba. Opo. Oo. Para tayong ano yan siya, di ba English poet si Byron, di ba, no? So kailangan natin ng mga English tea sets dito habang kausap natin si Banat Bay. Maganda sa dahiyan. Last message sa last mga kababayan message. natin, lalo na yung mga nasa ibayong dagat ngayon. Opo. Mga kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom,
yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.